Hello, my name is Kimberly Vidado, and I will discuss the advantages and disadvantages of land reform in the Philippines. Firstly, it will increase the employment of rural peoples. So dahil sa land reform, sa probinsya, madami nakatira ng mga farmers, mabibigyan sila ng lupa at magkakaroon sila ng trabaho at dahil dito mag-increase ang employment. Next is, it can minimize the extent of poverty and also improve the real per capita income of rural workers. So, dahil nga mabigyan ng mga trabaho ang mga farmers, ang kahirapan sa Pilipinas ay ma-minimize and ang kanilang kita ay dadagdagan pa. Next is, measure increase in productivity and thus result in a rise in income of rural farmers which will in turn improve the living standard of rural people. So, dahil nga sa lupa na bigay ng gobyerno, magkakaroon sila ng malaking kita sa kanilang pananim and ang kanilang pamumuhay ay mag-improve. Next is, can change the labor capital ratio that is needed for any economic development. So, dahil dito, sa maraming trabaho sa probinsya, magkakaroon ng labor capital ratio na mataas at madadagdagan pa para sa economic development. Next is impartially in the rural population. It brings equity. Land is just distributed from the big landowners to the small and marginal farmers. So dahil sa land reform, magkakaroon ng fairness ang landowners saka ang mga farmers. Kasi dati, ang landowners ay mas higit at mas lagi nasusunod at hindi nabibigyan pansin ang mga farmers. Pero dahil sa land reform, mabigyan ng tsansa ang mga farmers na makapagkaroon ng malaking kita kahit wala silang landowners. So, napaka-beneficial ng land reform sa ating mga farmers. Kaya kailangan din natin pahalagaan ang ating mga farmers dahil sila ang nagsusustain ng ating mga bigas, ng mga frutas at ating mga vegetable at marami pa kailangan natin para sa ating basic needs. Next is disadvantages of land reform in the Philippines. So, firstly, inefficient of agrarian reform program. Big ineffectual bureaucracy of Philippine government. So, ito na nga. Ano din ko land reform kung hindi naman ito nagagawa sa Pilipinas. Madami ngayong cases na hindi pa rin pinapatupad ng mga landowners or mga gobyerno ang land reforms. Siguro na rin dahil sa corruption or hindi nagagamit ng maayos ang mga farmers dahil nga walang binibigay ang gobyerno at hindi nila pinapatupad ang land reform. Next is, big landowners can lose their land by the government. So, ito na nga yun. Yung mga lupa na binibigay ng gobyerno, pwedeng galing sa landowners at mawawalan sila ng lupa. And also, yung landowners, pwede sila mawalan ng mga